Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria ngayong araw ng Sabado. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at isinilang ng Birheng Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang liwanag ng sanlibutan at tagapagligtas ng mundo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebeka samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisan ni Rebeka si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo. Ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos." "Kadali mo naman. Saan ka nakahuli nito?" tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain
at pagkakain ko'y babasbasan kita. Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak, at hagkan mo ako, sinabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad, ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Nang tumaba ang lupa mo't, ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilalanin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit yaong nagpapala sa iyo ay pagpalain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri, pagkat siya ay mabuti. Bigyan ng Diyos ng papuri, pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ng Diyos ng papuri, pagkat siya ay mabuti. Ang poon ay papurihan, pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ng Diyos ng papuri, pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang poon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, kung anuman kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ng Diyos ng papuri, pagkat siya ay mabuti. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno. Gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati?
ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy, kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pag-aayuno o yung fasting, ito'y isang paraan ng pananalangin. At ang katangian ng panalangin na ito ay panalangin ng kalungkutan at pangungulila. Ang mga tao noon, kaya sila nag-aayuno, pinapahayag nila ang kanilang kalungkutan at pangungulila sa Diyos dahil hindi pa dumarating ang Mesiyas na tagapagligtas. Kaya yung pag-aayuno noon, yung fasting, ito'y paraan ng kanilang paghiling sa Diyos na ipadala na ang Mesiyas. Kaya nga pinapahayag nila ito sa pamagitan ng panalangin na ito ng kalungkutan at pangungulila. At nagtatanong nga yung mga alagad ni Juan Bautista, bakit kami malimit mag-ayuno? Samantalang yung mga alagad ni Jesus ay hindi nag-aayuno. Ang paliwanag ni Jesus, kasi dumating na ang Mesiyas. Dumating na yung hinihiling ng mga tao noon na ipadala ang Mesiyas. Ang Mesiyas ay si Jesus. Kapiling na nila ang Panginoon. Kaya yung dahilan ng kalungkutan, wala na. Yung dahilan ng pangungulila, lumipas na. Tinupad na ng Diyos yung kanilang hinihiling na ipadala na ang Mesiyas. Kaya noong mga panahon na yon, panahon na ng pagsasaya, panahon na ng pagdiriwang. Merong oras ng kalungkutan, pero may oras din naman ng pagsasaya at pagdiriwang. Kapag oras ng kalungkutan, malungkot tayo. Pero pag oras na ng pagdiriwang, huwag ka namang malungkot. Pag dumating na yung oras ng pagsasaya, yung dahilan ng kaligayahan nandyan na, maging maligaya tayo. At ganon ang nararanasan ng mga alagad ng Panginoon noong mga panahong iyon. Nagsasaya sila. Wala nang dahilan ng pag-aayuno dahil kapiling na nila si Jesus. Pero merong sinabi ang Panginoon, darating din ang panahon na mag-aayuno muli ang mga alagad ng Panginoon, kasama tayo doon. Dahil ang Panginoon aalis muna at maghihintay muli tayo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya nga tayo nag-aayuno. Sa ngayon, ang panalangin natin, muli nang bumalik ang Panginoon para gawing ganap ang kanyang kaharian. Kaya tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo na muling babalik ang Panginoon. At kapag bumalik na siya,
yan ay tuluyan na niyang wawakasan ang kalungkutan at pagdurusa na dinaranas pa rin natin ngayon. Kaya yung fasting natin ay pagdarasal na, Panginoon, bumalik ka na. Kaya nga pag panahon ng Adbyento, ito yung ating lantarang dinadasal. Panginoon, halina, Panginoon, halina, dumating ka na. Pagkapanahon din ng Kwaresma, ay ito rin yung ating layunin. Pinaghahandaan natin ang pagkabuhay ng Panginoon. Kaya nag-aayuno tayo, nananabik tayo na mapasa atin ang Panginoon. Kaya nga yung pag-aayuno natin ngayon ay pangungulila natin sa muling pagbabalik ng Panginoon. Pero bagamat tayo ay nag-aayuno ngayon, hindi na yung pag-aayuno natin hindi na katulad noon, na talagang may dahilan ng kalungkutan kasi wala pa ang Panginoon. Bagamat si Jesus bumalik na muna sa langit at muli nating hinihintay, pero naparito na siya. Yung kaligtasan, tinamunan niya. Ang kulang na lang ay tanggapin natin. Yung kaligtasang tinamo niya nung siya ay mamatay at muling nabuhay. Ang relihiyon natin ay hindi na relihiyon ng kalungkutan. Tayo ay relihiyon na ng kagalakan. Bagamat tayo'y nagfa-fasting pa rin, pero ang pundasyon ng pagfa-fasting natin, kagalakan pa rin. Panahon na ngayon ng kagalakan. Kasi tinubos na tayo ng Panginoon. Tayo ay nailigtas na niya. Kaya nga, tiyak na ang ating kaligtasan. Ang kulang na lang, tanggapin natin yung kaligtasang inaalok sa atin ng Panginoon. Kapag tinanggap na natin ang Panginoon, wala nang dahilan talaga ng malalim na kalungkutan. Kaya nga ang mga Kristiyano, ang katangian natin ay naggagalak. We are a people of joy. Sabi nga, tayo ay Easter people. Tayo ay mga mananampalatayang nagagalak na. Kung sakali mang nagfa-fasting tayo dahil nga sa liwanag ng kanyang muling pagbabalik, pero ang pinakapundasyon ng ating relihiyon, kagalakan. Walang Kristiyanong nalulungkot. Walang tunay na Kristiyanong tumanggap sa Panginoon ang nalulungkot pa. Sa kaibuturan ng puso natin, meron na tayong kagalakan dahil dumating na nga ang Panginoon. Maaring humaharap pa tayo sa mga pagsubok ng kasalukuyang buhay, pero ang pundasyon ng ating pananampalataya, kagalakan. Panahon na ng kagalakan. Matuwa tayo palagi sa kabutihan ng Diyos. Nasasaksihan natin ang kanyang pagmamahal sa tuwi-tuwi na. Kaya nga, kagalakan na ang nararamdaman natin kahit hinihintay pa natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Nawa matuto tayong maging masaya. Matuto tayong magalak sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Mapawi na yung matinding kalungkutan sa puso natin dahil wala nang dahilan para malungkot. Tinubos na tayo ng Panginoon. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan.
Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos, at ang mga pinuno nito, naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atinawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristong muling binuhay, muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Alalahanin natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal at ipagdasal din natin ang intensyon ng mga kapatid nating nag-aalay ng misa sa ating pagdiriwang. Panginoon, tulungan mo kami upang lagi naming makita ang dahilan para kami ay magalak sa iyong pagmamahal at pagliligtas. Mapawi nawa ang kalungkutan sa puso namin. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain dati kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunitan namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan.
Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristong mahal na birheng nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mong mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig ng Papa at ni Jose na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.